Narito ang isang Amerikanong dokumentarista na lubusang nabiyani sa mga tao sa isang probinsya sa Pilipinas. Walang tigil ang kanilang pag-asikaso. Sunod-sunod talaga. Ngayon, kagigising ko lang at 11 ng gabi. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa sitwasyong ito. Ang buong baryo ay tahimik na at patay na ang lahat ng ilaw. Sa katunayan, hindi ko na rin matandaan kung paano ako nakabalik sa aking kwarto. Dahil sa inspirasyon mula sa isang video na sumikat ng husto sa Pransya, may isang Amerikano na naglakbay patungong Pilipinas at ang video na kinunan ng Amerikanong direktor na iyon ay siyang nagpapaantik ngayon sa buong mundo. Isang linggo pa lang mula nang i-upload sa YouTube, umabot na sa 50 milyong views at umapaw ang comment section sa napakaraming reaksyon. Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang nawala sa atin. Ito ang tunay na makataong pamumuhay. Ano nga ba ang nilalaman ng video na ito para makuha ang atensyon ng buong mundo? Ngayon, sisimulan natin ang nakagugulat na kwentong ito. Ang pangalan ko ay Alex Thompson, isang independent documentary director mula sa New York, USA. Tulad ng dati, sakay akong subway sa New York. L-train, 6:30 gabi. Gayang dati, siksikan ang tren sa rush hour. Lahat ay nakatutok sa kani-kanilang smartphone o may suot na earphones, abala sa sarili nilang mundo. Pagdating sa Union Square Station, bigla na lang may sumigaw sa sakit. Isang matandang lalaki na nakatayo mismo sa tabi ko. Mukhang mahigit 70 anyos na. Isang disenteng gino na maputi na ang buhok, pero naninigas ang kanyang mukha sa takot. Sa isang iglap, bumaksak siya sa sahig. Agad akong kumilos para tulungan siya. Ngunit isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Walang sinuman ang gumalaw. Sa halip, ang matao ay paatras ng paatras na parabang takot mahawa sa isang nakahahawang sakit. May isang tao na kinuha ang kanyang cellphone at nasimulang kumuha ng litrato. Ang iba naman ay lumipat sa ibang bagon na may inis sa kanilang mga muha. Tulong? May makakatulong ba? Sigaw ko. Ngunit malamig na tingin lang ang isinukli sa akin. Bakit ako ang tinatawag mo? Hindi ako doktor. May security guard naman diyan. Sila na ang bahala. Mahirap na. Baka madamay pa tayo. Narinig ko ang bulungan ng mataw. Nanginginig ang aking kamay habang tinatawagan ang 911 sa tulas. At nanatili ako sa tabi ng matanda hanggang sa dumating ang paramedic. Ngunit sa loob ng 10 minutong iyon, walang kahit isang tao na lumapit sa amin. Pagkaalis ng ambulansya, tulala akong naiwan sa platform. Naninikip ang dibdib ko. Ito na ba ang mundong ginagalawan natin? Ito na ba ang tinatawag na makataong pamumuhay? Bilang isang dokumentarista, 5 taon ko nang ginagawang tema ang relasyon ng tao, ang kalungkutan ng modernong tao, ang kawalan ng pagkakakilanlan sa siyudad, ang pagkakawatak-watak sa digital na panahon ito ang paksang tinatalakay ko. Ngunit ang nasaksihan ko sa subway ng araw na iyon ay higit na nakagigimbal kaysa sa anumang nakunan ko na sa kamera. Pag-uwi sa bahay, pabagsak akong umupo sa sofa. Ang malamig na pader na aking studio apartment ay tila yumayakap sa akin. Sa labas ang bintana, naniningning ang mga ilaw ng New York, ngunit ang bawat isang ilaw na iyon ay parang simbolo ang kalungkutan ng isang tawang naiisa. Gaya ng nakasanayan, binuksan ko ang TV. Habang walang malay na naglilipat ng channel, napadpad ako sa isang French cultural channel. Sa ilalim ng screen, may subtitle na nakasulat sa Ingles. Pakikipagkapwa-tao, The Untranslatable Filipino Bond. Noong una, balak ko sanang lakpasan lang. Inisip ko na isa lang itong dokumentaryo tungkol sa kultura ng Asya. Ngunit sa sumunod na eksena, hindi ko na nagawang bitawan ang remote. Ipinakikita sa screen ang mga taong naghahanda para sa isang pista sa isang barangay. Sa maliit na plaza ng isang komunidad, dosa-dosa ng tao ang nagtitipon. Mula sa matatandang lola hanggang sa mga batang maasawa at mga bata, lahat ay nagtutulungan sa paggawang ng kakanin, paggalong ng masa, at pagbabalot ng suman. Ngunit may isang kakaibang bagay. Hindi lang para sa kani-kanilang pamilya ang ginagawa nila. Nagtitikiman sila ang gawa nga isa't isa, nag-aloon ng asukal, at nagpupuno sa mga kulang na sangkap. Isang lola ang lumapit sa isang batang babae. Hija, mukhang pagod ka na. Heto, tikman mo itong biko namin. Sumagot naman ng pabiro ang isang ginang sa tabi. Naku, napasobra naman ang gata namin. Kayo, kumuha pa kayo ng suman? Tahimik na kinukunan ng kamera ang ex ng ito. Walang tumatanggi. Walang nabibilangan. Para silang isang malaking pamilya hindi. Higit pa sa pamilya natural ang kanilang pagtutulungan. Noon, isang dayuhang lalaki ang lumitaw sa screen.
Hirap na hirap siyang subukang magbalot ng suman. Maya-maya, isa-isang lumapit ang mga nanay sa paligid. Ganito yan, iho. Ay, napunit ang dahon mo. Heto, gamitin mo ang sa akin. Heto, mag-uwi kang ginawa namin. Mahirap maghanda niyan kapag mag-isa ka lang, di ba? Naluha ang dayuhang lalaki sa nanginginig na boses. Sinabi niya sa Ingles, I've lived in the Philippines for 10 years. But today is the first time I felt that I truly belong here. Nagbago ang eksena. Isang mahinahong boses ng narator ang narinig. Ang tawag dito ng mga Pilipino ay pakikipagkapwa-tao. Kung isasalin sa English, maaring fellowship, community, o love for one's fellow men. Ngunit walang salita ang kayang makuha ang tunay na kahulugan nito. Ang pakikipagkapwa-tao ay hindi isang emosyon. Ito ay isang paraan ng pamumuhay, isang pilosopiya ng relasyon, at ang dahilan ng kanilang pag-iral. Hindi ko maalis ang aking mata sa screen. Ilang oras lang ang nakalipas. Nasaksihan ko ang mga taong binalewala ang isang matandang bumaksak. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, may mga taong handang magbahagi ng kanilang pagkain at tumulong kahit sa isang dayuhang ngayon lang nila nakilala. Nagpatuloy ang dokumentaryo. Ngayon naman, isang maliit na sari-sari store ang ipinakita. Ang matandang may-ari, si Aling Flora, ay namimigay ng kandi sa mga estudyanteng dumadaan sa harap ng kanyang tindahan tuwing umaga. Hindi siya tumatanggap ng bayad. Sinasabi lang niya, galingan niyo sa pag-aral ha? Nag-almusal na ba kayo? Sabay tapik sa ulong nga bata. Isang batang lalaki ang nagsabi habang nahihiya, Aling Flora, alis na po kami sa susunod na buwan. Napaluha si Aling Flora. Ganun ba? Saan kayo pupunta? Malayo ba? Opo, sa Cebu po. Naku, ang layo pala. Kahit nandun na kayo. Kumain ka ng mabuti at mag-aral kang mabuti ha? Sa sandaling iyon, ang ibang nga customer sa loop na tindahan ay isa-isang nagbukas ng kanilang nga pitaka. Aling Flora, heto po, pakibigay sa bata para sa baon niya. Kailangan natin siyang bigyan ng pamasko kahit maaga pa. Nagatubili ang bata at iwinasiwas ang kanyang kamay. Ngunit pilit na isinuksok ng mga matatanda ang pra sa kanyang bulsa. Hindi ito transaksyon. Hindi ito kalkulasyon. Ito ay purong pakikipagkapwa-tao. Umiyak na ako sa harap ng TV. Hindi ko alam kung kailan pa ako nagsimulang umiyak. Mayroong gumuguho sa loob ng aking dibdib. Hindi, baka hindi gumuguho, kundi nagigising. Ito ang pagiging tao. Ito ang bagay na nawala sa atin. Ang huling eksena ng dokumentaryo ang tuluyang nakpabaksa sa akin. Sa isang lugar sa Maynila na nakatadang i-demolish, ang residente ay nakdaraos ng kanilang huling salu-salo. Sila ay makataong malapit ng magkahiwa-hiwalay. Maaring hindi na sila makikita pang muli. Ngunit hindi sila umiyak. Nagyayakapan sila, nag-inuman ng beer at kumakanta. Sinabi nga isang matandang lalaki, kahit gibain nila ang mga bahay natin, hindi nila magigiba ang ating pagsasama. Kahit saan man tayo mapatpat, mananatili ang ating pagiging makakapitbahay. Dahan-dahang umangat ang kamera. Ang magusaling kulay abo na naghihintay ng demolisyon. Ang usok mula sa managihaw at ang tawanan. Ang kalangitan ng Maynila na kulay kahel sa paglubok ng araw. Narinig ang huling nga salita narator. Ang pakikipagkapwa-tao ay maring isang salitang Filipino lamang. Ngunit ang diwa nito, ang mainit na pusong taglay nito, ay walang dudang nananahan sa kalooban ng bawat tao. Nakalimutan lang natin. Namatay ang screen. Nanatili akong nakaupo ng matagal. Sa labas ng bintana, ang New York ay nanatiling malamig at malaki, ngunit sa loob ng aking puso, isang maliit na apoy ang nagsimulang magliyap. Pakikipagkapwa-tao. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang maimahe ang init at pagmamalasakit na nakita ko sa dokumentaryo ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Ang kaibahan ng malamig na subway New York at ng masayang paghahanda sa pista sa Pilipinas ay nagsimulang gumising sa isang bagay sa loop ko. Kinabukasan ng umaga, hindi ako pumasok sa trabaho. Nanatili ako sa bahay. Nagtatrabaho ako bilang assistant director sa isang documentary team sa isang malaking network. Ngunit sa araw na iyon, pakiramdam ko ay walang katuturan ang trabahong iyon. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-research tungkol sa pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino. Nagbasa akong dose-dose ng nga sanaysay at artikulo. Ipinaliwanag ng mga iskolar. Ang pakikipagkapwa-tao ay hindi lamang simpleng kabaitan.
Ito ay isang uringang ugnayan na likas na nabubuo sa pamamagitan ng pinagsamahang oras at karanasan. Ito ay hindi ibinibigay o tinatanggap, kundi sabay na binubuo. Ngunit kahit gaano karami ang aking binasa, hindi ko makuha ang esensya nito. Para akong sumusubok na humawak ng hamok. Noon, isang blog post ang nakakuha ng aking pansin. Isinulat ito ngang isang Amerikanong propesor na nanirahan sa Pilipinas sa loob ng 20 taon. Huwag mong subukang intindihin ang pakikipagkapwa-tao. Hindi ito iniintindi, kundi nararanasan. Kung gusto mo talagang malaman kung ano ito, pumunta ka sa Pilipinas at manirahan doon. Kumain ka sa Manila, uminom ka sa Manila, umiya at tumawa ka sa Manila. At sa isang sandali, malalaman mo sa iyong puso kung ano ang pakikipagkapwa-tao. Pagkabasa kong masalitang iyon, nagdesisyon ako, kailangan kong pumunta sa Pilipinas, kailangan kong maranasan mismo kung ano ang kapwa, at kailangan ko itong idokumento. Tinawagan ko ang aking boss. Mat, si Alex tu. Biglan, pero alis na ako. Ano? Anong ibig mong sabihin? May promotion ka na sa susunod na buwan? Alam ko. Pero parang nahanap ko na ang bagay na talagang dapat kong gawin. Ano ba dyan? Pupunta ako sa Pilipinas para gumawa ng dokumentaryo. Tungkol sa pakikipagkapwa-tao. Ano yun? Hindi ko pa rin alam. Kaya nga ako pupunta. Pagkatapos kang tawag, tiningnan ko ang lahat ng aking ipon. 15,000 na naipon ko sa loob ng 3 taon. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para magsimula. Naganap akong second-hand na kamera. Isang Sony FX3 na nakakahalaga ng 6,000. Kasama ang tripod, mic at memory cards, umabot ito sa halos 9,000. Ang natirang para ay kailangan kong ipambayad sa plane ticket at ilang buwang gastusin. Tinawagan ko ang aking magulang. Alex, nababaliw ka na ba? Iwan mo ang magandang trabaho mo para pumunta sa Pilipinas? Malamig ang boses ng aking ama. Dad, sa unang pagkakataon, nahanap ko ang gusto ko talagang gawin. Lagi mo namang sinasabihan. Noong pumunta ka sa India, noong pumunta ka sa Brazil. Iba ngayon. Anong pinakaiba? This time, my heart is telling me to do it. Bumuntong hininga ang aking ina. Anak, marunong ka bang Tagalog? Hindi po. Kahit isang salita. Paano ka gagawa ang dokumentaryo kung ganun? Sabi po, hindi ito ipinapaliwanaga sa salita. Nararanasan daw po ito. Tumahimik sila. Pagkatapos, mahinang sinabi ng aking ina, kung saan ka masaya, anak, doon kami. Ang itsura mo diyan sa New York ay parang patay na naglalakad. Sa mga salitang iyon, uminit ang dibdib ko. Alam pala ng nanay ko. Alam niya kung gaano kawalang buhay ang pakiramdam ko. Nagsimula akong mag-empake. Ilang damit, laptop, at ang aking camera equipment. Tiningnan ko ang aking studio apartment na tinirhan ko sa loob ng 5 taon. Magamit mula sa IKEA, isang TV na laging naka-Netflix, at isang mesa kung saan ako laging kumakain mag-isa. Bigla, ang lahat ng ito ay naging napaka-estranghero. Sa taxi papuntang airport, binuksan ko ang isang Tagalog phrasebook. Binasa ko ng malakas ang unang pangungusap. Magandang umaga. Ang aking bigkas ay kahindik-hindik. Sinulapan akong taxi driver sa rearview mirror. Pupunta po kayo sa Pilipinas. Opo. Bakasyon? Hindi po. May hahanapin lang. Ano, ponggahanapin ninyo? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Kapwa. Ang pakikipagkapwa-tao nga Pilipino. Nagtaka ang driver. Siyempre, isang Amerikano na may alam tungkol sa kapwa. Impossible. Pagdating sa JFK Airport, sa harap ng counter ng Philippine Airlines, parang mabaliw ang tibo ng puso ko. Pakiramdam ko ay tumatawid ako sa isang tulay na hindi ko na mababalikan. Isang one-way ticket po papuntang Maynila. Tinanong ng staff, kailan po ang balik ninyo? Hindi ko po alam. Siguro kapag nahanap ko na ang hinahanap ko. Nagtaka siya. Ngunit hindi na nagtanong pa. Bago sumakay, tumingala ako sa huli. Mababa at kulay abo ang nga ulap. Iba kaya ang langit sa lugar na pupuntahan ko? Para mahanap ang sagot, lilipat na ako sa taas ng 30,000 talampakan. Mula sa sandaling lumapak ang eroplano ng Philippine Airlines sa Naya, lahat ay bago sa paningin ko. Ang nga bilugang letrang Tagalog sa mga karatula, ang mabilis na salitang nga tao, at maging ang kanilang nga ekspresyon. Ngunit kakaiba, wala akong naramdamang lamig na tulad ng sa New York.
Sumakay ako ang bus papunta sa sentro ng Maynila. Ang tanawin sa labas ng bintana ay lubhang kawili-wili. Matataas na gusali na parang mga bundok at sa pagitan nila ay mga malilit na tindahan na nagsisiksikan. Ang aking tutuluyan ay isang maliit na guest house sa Quiapo, Maynila. Isang kaibigang Pilipino ang nagrekomenda nito. Kung gusto mong maranasan ang tunay na Pilipinas, huwag ka sa mga makikinang na siyudad. Pumunta ka sa malumang distrito Pioneer. Inayos ko ang aking magamit at lumabas sa kalsada. Takinit nun at papalubog na ang araw. Sa makikitit na eskinita, makakatabi ang mga maliliit na paggawaan, printing press at mga karinderya. Ang mga karatula na mukhang 40 taon na ang tanda ay saksi sa paglipas ng panahon. Nagugutom na ako. Ngunit hindi ko alam kung saang tindahan papasok. Ang menu, siyempre, ay nasa Tagalog at walang Ingles na makita. Matapos ang ilang sandaling paglilibot, nakakita akong isang maliit na karinderya. Ang salitang kainan sa karatula ay nabigay ng pamilyar na pakiramdam. Naglakas loob akong buksan ang pinto. Magandang hapon, sir. Masayang bating ang isang matandang babae. Ngunit iyon na ang problema. Hindi ko alam ang sasabihin. Nagalo-halo sa isip ko ang mga pariralang nakita ko sa Facebook. Magandang hapon. Adobo, pakiusap. Kahit nabarok ang aking Tagalog, ngumiti ang matanda. May tinanong siya, ngunit wala akong naintindihan. Nang makita niya ang aking pakalito, sinenyasan niya akong umupo. Pumasok siya sa kusina at nagsimulang maghanda ng pagkain. Maya-maya, ang dinala niya ay hindi lang adobo. May kasama itong kanin, mainit na sinigang na sabaw, at iba pang ulam na hindi ko alam ang pangalan. Kain ka ng marami. Yan lang ang dalawang salitang naintindihan ko. Yumuko ako bilang pasasalamat at sinubo ang unang kutsara. Nagulat ako. Nakakain na ako adobo sa New York, pero iba ito. Ibang-iba. Mainit na kanin, malambot na karne, at higit sa lahat, ramdam mo ang puso sa pakaluto. Pinanood ako matanda habang kumakain na may kasiyahan sa kanyang gamata. Para siyang isang lola na pinapanood ang kanyang apo. Pagkatapos kumain, kinuha ko ang aking pitaka para magbayad. Ngunit wala akong makitang presyo. Nagmamadaling tinanong ko sa Ingles, how much? Itinaas ng matanda ang kanyang 3 daliri. 300 pesos? Posible ba? Inabot ko ang 300 piso. Ngumiti siya at umiling. Kinuha niya ang 100 piso mula sa kamay ko at binigyan ako ng sukli. 100 lang, iho. Nalaman ko kalaunan na sa dami ngang kinain ko, dapat ay mahigit 200 piso iyon. Ngunit ang matanda, bukod sa pinakain ako ng marami dahil dayuhan ako, ay kumuha pa ng mas mababang bayad. Palabas na sana ako nang may inabot pa siya sa akin. Isang plastic bag na may 2 nakabalot na kanin at ulam para sa almusal mo bukas. Kahit hindi ko naiintindihan ang Tagalog, naramdaman ko ang kanyang intensyon. Muntik na akong maiya. 5 taon akong nanirahan sa New York, pero ni minsan ay hindi ako nakatanggap ng ganitong paasikaso. Pabalik sa aking tinutuluyan, kinunan ko ang aking unang video diary. Unang araw, hindi ako marunong magtagalog at wala akong kakilala, pero may nararamdaman na ako. Hindi tinanong ang matanda ang pangalan ko o kung saan ako galing. Binigyan niya lang akong pakain dahil gutom ako. Ito na kaya ang simulang ng pakikipagkapwa-tao? Kinabukasan, kinain ko ang pagkaing ibinigay ng matanda at lumabas ako. Ngayon, balak kong tuklasin ng husto ang Quiapo. Naliga ako sa mga eskinita na parang maze. Hindi rin nakatulong ang Google Maps. Masyadong komplikado. Habang pinapapawisan at paikot-ikot sa parehong lugar, may biglang nagsalita sa likod ko. Boss, nawawala ka ba? Lumingon ako at nakita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na naka-unipormeng pangtrabaho. Mukhang nagtatrabaho siya sa isang kalapit na talyer. Opo, naligaw po ako. Kahit barok ang aking Tagalog, naintindihan niya ang sitwasyon. Saan ba ang punta mo? Ipinakita ko ang address ng aking guest house na nakasafe sa aking telepono. Tumango siya at sinanyasan akong sumunod. Halos 10 minuto kaming naklakat. Paliko-liko sa mga komplikadong eskinita. At sa wakas, nakarating kami sa harap ng aking tinutuluyan. Sinadya niya akong ihatid hanggang dito. Maraming salamat po. Yumuko ako. Kumaway siya na parang nahihiya. Wala yun. Kumain ka na ba? Naintindihan ko ang salitang kain. Nang tumango ako, sinabi niya na may panghihinayang. Sayang, sa susunod, daan ka sa amin. Inom tayo. Kinuha niya ang isang business card mula sa kanyang bulsa. Bertos Talier, Berto Reyes, proprietor, ang nakasulat.
Pagbalik sa kwarto, inayos ko ang mga nangyari sa araw na iyon. 2 tao, 2 kabutihan, nakataon lang ba? O ito ba ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas? Nang gabing iyon, pinanood ko ulit ang French documentary. Itinigil ko ito sa isang eksena. Ang dayuhang lalaki na nakangiti sa gitna ng mataong naghahanda para sa pista. Nasisimula ko nang maintindihan ang kahulugan ng kanyang ekspresyon. Ang kapwa ay hindi isang bagay na tinatanggap, kundi isang bagay na naririyan na. Kailangan lang nating pumasok at mamuhay sa loob nito. Mula kinabukasan, sinimulan kong kausapin ang mataw. Kahit nahirap pa rin ako sa Tagalog, ginamit ko ang ngiti at mga sinyas para makipausap. Isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Habang lumalapit ako, binubuksan din nga tao ang kanilang mapuso. Ang may-ari ng laundry shop, bukod sa paglaba ng aking damit, ay tinahiyan pa ang nawawalang butones. Ang nagtitinda ang prutas ay laging nakbibigaing dakdak na isang mansanas. Ang cashier sa 7,11 ay naksimulang makturo sa akin at takaluk. Pakalipas ng 1 linggo na pagtanto ko, ang kapwa ay hindi hinahanap. Naririto na ito, samga eskinita, sa pagitan ng taong ito. Ang kailangan ko lang gawin ay magpadala sa agos nito. Isang hapon, dumaan ulit ako sa karinderya. Pagkakita sa akin ngang matanda, biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Uy, dumating ang kaibigan nating dayuhan. Hindi na ako customer, kaibigan na ako. Nang marinig ko ang nga salitang iyon, uminit ang dibdib ko. Aling nena, para po sa inyo. Inabot ko ang isang maliit na regalo na inihanda ko. Saan na dinala ko mula sa Amerika. Nagulat ang matanda at iwinasiwas ang kanyang kamay. Naku, ano ito? Bakit ka pa bumili? Ayos lang kahit wala. Ngunit sa huli, tinanggap din niya. At mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Mula sa init ng kamay na iyon, naramdaman ko. Ito pala ang pakikipagkapwa-tao. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking diary. Ang kapwa ay hindi isang malaking bagay. Ito ay ang pagtingin sa isang tao bilang kapwa-tao, ang paglapit ng may bukas na puso, at ang pag-alala at pagtanawon ng utang na loob sa kabutihang natanggap. Iyon ang simula ng lahat. Ngunit hindi ko pa alam nun. Ito ay simula pa lamang. Isang mahabang paglalakbay pa ang naghihintay para maranasan ko ang tunay na lalim ng pakikipagkapwa-tao. 1 buwan na ang lumipas mula nang dumating ako sa Pilipinas. Araw-araw, lumalabas ako dala ang aking kamera. Ang umaga sa Quiapo, ang sigla ng palengke, ang sismisan ng nga matatanda, ang inuman ng Mateo, sinubukan kong kunan ang lahat ng ito, ngunit may isang kakaibang nangyari. Pag-uwi ko at pagsuri sa makuha ko, parang may kulang. Oh, sa sandaling iyon, ramdam na ramdam ko ang isang bagay na nagpupuno sa aking dibdib, ngunit sa screen, ordinaryong pang-araw-araw na buhay lang ang nakikita. Ano kaya ang problema? Buong gabi akong nag-isip. Hindi ito technical na problema. Maganda ang composition at maayos ang kulay. Ngunit ang pinaka-importanteng pakiramdam na gusto kong iparating ay wala roon. Isang araw, sa isang tindahan ng ulam sa palengke ng Quiapo, nakilala ko ang isang matandang babae. Habang inaayos niya ang paninda, kapag may customer na dumarating, lagi siyang nakdaragdag ng kaunti. Lola, bakit po kayo laging nakdaragdag? Tanong ko sa baro na Tagalog. Ngumiti siya at sumagot, pakikisama lang, iho. Itinutok ko ang aking kamera at kinunan ang eksena, ngunit ang lente ay nakuha lamang ang galong kanyang kamay at hindi ang pusong nasa likod nito. Naramdaman ko ang pakabigo. Galing pa ako sa Amerika na punong kumpiyansa, ngunit hindi ko man lang makuha sa video ang esensyang kapwa. Baka hindi talaga ito nakukunan sa video. Natakot ako sa isiping iyon. Kung ganun, bakit ako naririto? Ano ang saysang ginagawa ko? Ilang araw akong hindi humawak ng kamera. Nakaupo lang ako at pinapanood ang nga tao. Sa gitna nito, tulad ng kanyang ipinangako, inanyayahan ako ni Mang Berto sa kanyang talir. Oras ng uwian at ang nga empleyado ay naiinuman ng beer sa isang bilok. Ito yung sinasabi ko sa inyong Amerikanong direktor, pagpapakilala ni Mang Berto. Masaya nila akong tinanggap. Ano pong kinukunan ninyo dito sa Pilipinas? Tanong ng isang lalaki. Nahihiya akong sumagot. Gusto ko pang kunan ang pakikipagkapwa-tao nga Pilipino. Sa sandaling iyon, nagtawanan silang lahat. Naguluhan ako. May mali ba akong nasabi? Paano mo kukunan yun? Tol, parang sinabi mo na rin kukunan mo ang hangin. Lalo akong nalungkot sa sinabi nila. Ngunit tinapik ni Mang Berto ang aking balikat at sinabi, pero ang galing pa rin. Diba? Isang dayuhan.
Gustong malaman kung ano ang kapwa. Sige na, inom muna tayo. Nagsimulang umikot ang beer. Noong una i-awkward, ngunit habang nalalasing, gumaan ang pakiramdam. May nagsimulang kumanta at lahat ay pumalakpak. Ang pulutan ay pinakapasapasahan. Ang mabaso ay pinupuno kapak naubos at nagbibiruan sila. Nun ko napagtanto, ang kapwa ay naririto mismo sa sandaling ito. Ngunit paano ko ito may lalagay sa video? Kayang kunan ng kamera ang tawanan, ngunit hindi ang pusong nasa likod ng tawa. Kayang kunan ang tagayan, ngunit hindi ang ugnayang nabubuo habang nagbabanggaan ang ngabaso. Kuya Alex, ayos ka lang? Parang malalim ang iniisip mo, tanong ang isang batang empleyado sa tabi ko. Inamin ko ang totu. Kapwa, paano po kinukunan? Imposible po sa kamera. Nag-isip siya sandali at sinabi, hindi yata yan kinukunan, kuya. Nararamdaman yan. Baka yung nararamdaman mo ang dapat mong ipakita. Sa isang iglap, parang may kidlat na tumama sa aking isipan. Tama. Puro ako kuha sa kapwa, pero hindi ko naisip na kunan ang sarili kong nararanasan ito. Mula araw na iyon, binago ko ng tuluyan ang aking diskarte. Sa halip na kunan ang kapwa bilang isang tagamasit, sinimulan kong kunan ang sarili kong nararanasan ito. Ang init na nararamdaman ko habang naooda sa karinderya ni Aling Nena, ang aking ekspresyon ng pagkamangha sa unang tikim ng isang ulam. Itinala ko ang lahat ng walang pakukunwari. At sa wakas, natakpuan ko ang paraan. Ang kapwa ay hindi nakikita. Ngunit malinaw itong lumalabas sa mga ekspresyon at kilos ng mga tao. Muling nabuhay ang aking kamera. Alam ko na ngayon kung ano ang dapat kong kunan. Ang pagbabago ay nagsimula sa isang ordinaryong Sabado ng umaga. Habang naglalakat sa palengke ng Quiapo, nakakita ako ng isang interesanteng tanawin. Maraming tao ang bumibili ng isaw o kwek-kwek at kinakain ito doon mismo. Ang tinatawag na street food. Ginaya ko sila at bumili ng isang stick ng isaw sa isang tindahan. Isa po, sabi ko habang nag-aabot ng barya. Tinanong ang tindera, dayuhan ka no? Opo, galing po sa Amerika. Naku ang layo? Taka lang. Idinagdak niya ang isa pang stick sa aking order, libre na yan. Kainin mo ng masarap. Ang sumunod na tindahan ay nagtitinda ng barbecue. Nang malaman niyang dayuhan ako, pinili niya ang medyo malaking hiwa para sa akin. Ngayon ka lang nakakain ang pakaing Pinoy. Ito, barbecue ang tawag dito. Sa pangatlong tindahan, mas nakagugulat ang nangyari. Isang matandang nagtitinda ng fishball ang sumigaw sa katabing tindera. Hoy! Itong si Bossing! Galing pa raw sa Amerika! Bigyan mo rin ng libreng turon mo! Tumawa ang katabing tindera at sinabi, sige ba? Para matikman niya talaga ang sarap ng pakain dito sa atin. Sa isang iglap, puno ng pakain ang aking mga kamay. May pera pa ako, pero wala na akong paglalagyan. Umupo ako sa isang bangko sa gilid ng palengke. Ngunit mas malaking sorpresa pa ang naghihintay. Iho, mag-isa ka lang? Kinausap ako ngang isang grupo ng babae na nakaupo sa katabing bangko. Mukhang apat sila. Opo. Naku, hali ka rito. Sumabay ka sa amin. Ah, hindi na po, okay lang. Ano okay lang? Mas masarap kumain kapag may kasama. Halika na. Medyo pilit akong inilipat ng upuan. Pagkatapos, inilagay ng tita ang kanilang nga dalang pakain sa harap ko. Heto, tikman mo rin to. Chicharon to. Ito. Mani. Masarap yan. Ay, wala ka bang tubig? Heto, uminom ka sa akin. Nalito ako. Ngayon lang kami nakita, pero bakit ang bait nila? Ibinabahagi pa nila ang sarili nilang pakain. Bakit po? Ang bait ninyo? Barok kong tanong. Tumawa ang isang tita at sumagot, hindi ito kabaitan iho. Ganito ang pakikipagkapwa-tao. Nakakalungkot kasing tingnan kapag may kumakaing mag-isa. Lalo na kung dayuhan ka, siguradong malungkot ka. Ang anak ko kasi, OFW sa Dubai, dagdag niya. Sana doon, may matitaring tulad namin na mag-alok sa kanyang pagkain. Noong ko naintindihan, ang kapwa ay hindi isang panik na kabaitan. Ito ay ang pakiramdam na ikaw ay maaring anak ko at ako ay maaring ina mo. Ito ay ang ugnayan. Teka, ano nga palang ginagawa mo dito sa Pilipinas? Gumagawa po ng dokumentaryo tungkol sa pakikipagkapwa-tao. Kinukunan mo ang kapwa, naktawanan ang matita. Ngayon, naintindihan ko na ang ibig sabihin ng tawang iyon. Pero ngayon po,
Parang naintindihan ko na kung ano ito. Talaga? Ano, Raf? Nag-isip ako sandali at dahan-dahang sinabi, kapwa. Ay, sabay kumain, magbahagi, at ang hindi kilala. Ay, parang pamilya. Kahit barok ang aking Tagalog, naintindihan nila. Naku, tingnan mo nga naman, mas magaling pa sa Pilipino. Seryosong sinabi nga isang tita. Ang kapwa, iho, kusayang lumalabas. Kapag nagsalo na kayo sa pakain, hindi na kayo ibang tao. Sa susunod na makita kayo, mas masaya ka na. Kapag hindi kayo nakita, hahanap-hanapin mo. Yan ang kapwa. Ang tanghalian na iyon ang pinakamasarap na pagkain sa buong buhay ko. Hindi dahil sa lasangang pagkain, kundi dahil sa pusong kasama nito. Pagkatapos kumain at paalis na ako, may ibinalot na naman ang tita para sa akin. Heto iwi mo, para sa hapunan mo. May ref ka ba? Baka masira. Gusto mo, mag-uwi kang ulam namin? Marami pa to. Munti na ako maya. Sa New York, ni hindi ko kilala kung sino ang nakatira sa katabing apartment. Dito, ang matao ngayon ko lang nakilala ay nag-alala pa sa hapunan ko. Nang gabing iyon, umupo ako sa harap ng kamera. Ibang diskarte ang ginawa ko. Sa halip na ipaliwanag ang kapwa, ikinuwento ko ang naranasan ko ng walang labis, walang kulang. Ngayon, kumain akong kapwa. O mas tamang sabihin, tinikman ko ang kapwa. Ang laman ng isang supot ay hindi pakain, kundi puso. Ang matitang nagbahagi ang kanilang baon sa isang dayuhang hindi nila kilala. Para sa kanila, ako ay isang taon gutom. At sapat na iyon. Kinabukasan, naging suki na ako ang palengke sa Quiapo. Tuwing pumupunta ako para kumain, nakikilala na ako nga tindera at binabati. Oh, si bossing na Amerikano andiyan na. Anong gusto mong kainin ngayon? Heto, bagong luto. Tikman mo. Isang kamangha-manghang pagbabago ang nangyari. Kahit nakatuto ang aking kamera, natural na ang pakikitungo sa akin ng tao. Nandito ka na naman para kumuhang video? Kasama ba kami diyan? Galingan mo ha, para sumikat itong palengke natin. Hindi na ako isang tagamasit, kundi bahagi na nila. At mula nun, ang tunay na kapwa ay nagsimulang lumabas sa aking video. Isang araw, sinabi ngang tindera nga isaw. Noong una, akala ko turista ka lang. Pero dahil araw-araw kang nandito, napamahal ka na sa amin. Ngayon, kapag hindi ka dumating, nag-aalala na kami. Nang marinig ko iyon, nakumpirma ko. Ang kapwa ay bunga ngang oras, pagulit at puso. At ang pinaka-importante, hindi ito isang panik. Walang nagbibigay at tumatanggap na magkahiwalay. Ngayon, gusto ko na ring may isukli. Kaya nakbaki akong cookies gamit ang isang recipe na natutunan ko sa Amerika at ipinamigay sa mga tindera sa palengke. Naku, ano to? Pangit ang itsura. Pero masarap. Ang galing naman ng bossing nating Amerikano. Natawanan sila. At sa gitna ng tawanan na iyon, naramdaman ko. Ngayon, ako rin ay naging isang taong nagbabahagi ng kapwa. Ang karanasan ko sa palengke ng Quiapo ay nagbigay sa akin na katiyakan. Ang kapwa ay hindi lang nasa mga espesyal na lugar. Ito ay nakahabi sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Oras na para idokumento ito ng sistematiko. Pinangalanan ko ang proyekto na Finding Kapwa. Sa halip na isang malaking plano, nakpasya akong kunan ang nga sandali ngang kapwa sa ordinaryong buhay ng tao. Ang una kong vida ay si Mang Berto. Pumaya siyang kunan ko siya. Ano namang kukunan mo sa akin? Trabaho lang naman ang ginagawa ko. Alas 6 na umaga, magang nagsisimula ang araw sa Berto's Talyer. Mula sa pagdating ni Mang Berto, sinimulan ko ng ma-record, nagulat ako sa una niyang ginagawa. Wawalisin ang eskinita sa harap ng talyer, didiligan ang halaman sa paso, at lalagyan ng cat food ang lalagyan para sa mga pusanggala. Bakit po ang aga ninyong maglinis? Para kasing bakuran na namin itong eskinita. Masarap sa pakiramdam kapag malinis. Diba? Isa-isang dumarating ang nga empleyado. Tinatawa ni Mang Berto ang bawat isa sa pangalan habang binabati. Jun, kamusta ang nanay mo sa ospital? Ayos na ba? Joseph ang putla mo ngayon. Gusto mong kape? Hindi ito simpleng bati. Ito ay pag-alala at pag-alaga sa kalagayan ng bawat isa. Oras ng tanghalian, mas nakamamanghang tanawin ang aking nasaksihan. Paglabas ng nga empleyado ng kani-kanilang baon, natural nilang pinagpapasapasahan ang kanilang nga ulam. Boss Berto, heto po, sinigang na luto ang misis ko, tikman nyo. Ako naman, naglutong Bichol Express. Tara, kainan na. Para sa kanila, ang tanghalian ay hindi lang
oras para kumain. Ito ay oras para magbahagi at mag-usap. Sa hapon, isang espesyal na bisita ang dumating. Isang matandang babae na nangongolekta ng malumang diaryo gamit ang isang kariton. Aling Pachita, nandiyan na pala kayo? Sandali lang po. Kumuha si Mang Berto ng ilang malinis na karton mula sa bodega at inilagay sa kariton ng matanda. Hindi po ba sayang yan? Tanong ko. Ngumiti siya at sumagot, itatapon lang din naman yan. Kung mapakinabangan ni Aling Pachita, pandagdag din sa pambili niya ng bigas. Pagdating ng uyan, tinawa ni Mang Berto ang isang empleyado. Ricky, sira daw ang tren ngayon. Di ba? Ihahatid na kita. Naku, bak na po boss. Magbus na lang po ako. Ano ka ba? Isang oras kang abutin niyan. Tara na. Kinunan ko ang lahat ng eksenang ito. Ngunit mas mahalaga ang panayam. Boss, parang pamilya po talaga ang turing ninyo sa mga empleyado ninyo. Hindi parang pamilya. Pamilya talaga kami. Mas mahaba pa ang oras namin dito kaysa sa bahay eh. Hindi po ba mahirap? Anong mahirap doon? Natural lang namang malasakitan tayo sa isa't isa? Anong saysay kung ikaw lang mag-isang angat sa buhay? Hindi masaya yun. Walang kalkulasyon sa kanyang salita. Tunay niyang pinaniniwalaan ito. Ang pangalawa kong bida ay si Aling Emmy, ang may-aring karinderya. Ang emis kainan sa isang eskinita sa Quiapo ay mukhang ordinaryo, ngunit may espesyal na kwento sa loob. Kalahati nga customer ko, umuwi ng hindi nakbabayad, sabi niya. Akala ko noong una ibiro, ngunit totoo pala. Tingnan mo itong notebook. Mang Tonyo Adobo, bayad sa akin sa Aling Tessie, menudo. Pag nakuha na ang pensyon, paano po kumikita ang negosyo ninyo? Kung kailan sila may pra, doon sila magbabayad. Kailangan nilang kumain para mabuhay. Diba? Ang kanyang tindahan ay hindi lang isang karinderya. Ito ang huling takbuhan ng magkapitbahay. Habang nagsushoot, isang matandang babae ang dumating. Emmy, palista muna ha? Opo. Nay, ano pang gusto ninyo ngayon? Humingi ng paumanhin ang matanda, ngunit si Aling Emmy pa ang nag-alok ng iba't ibang ulam. Heto po, dalhin nyo na rin. Bagong luto to. Pakaalis ng matanda. Nagtanong ako. Hindi po ba kayo nalulugi? Lugi? Para ko na kasing nanay ang matandang yun. Inisip ko, sana ang nanay ko. Kahit saan man siya, may isang taong tulad ko. Nagagawa rin sa kanya ng ganun. Naluha siya. Ang toto. Yan ang bilin ng nanay ko bago siya namatay. Kapag may dumating na gutom, pakainin mo. Yan ang ibig sabihin ng mabuhay. Ang pangatlong kwento ay tungkol sa isang grab driver, si Kuya Manny. May espesyal siyang sasakyan. Sa loob ng kanyang kotse, na tinawag niyang grab ng pag-asa, may mga nakadikit na maliliit na salita. Salamat sa isang arong kaksisikap. Ikaw ay mahalaga. Kung may mabigat kang dinadala, sabihin mo lang, makikinig ako. Bakit po may ganito? Ang masumasakay sa grab. Diba, pagod lahat yan. Lalo na yung nga gabi na sumasakay. Minsan, isang mainit na salita lang malaking tulong na. Toto nga! Ang reaksyon ng mga pasahero niya ay nakakagulat. Wow, ano po ito? Ako lang po ang nagdikit niyan. Kamusta po ang araw ninyo? Ang mga pasaherong noong una ay nag-atubili ay unti-unting nagbubukas ang kanilang kalooban. May nagbahagi ang stress sa trabaho, may nagwento ang problema sa pamilya. Kuya, salamat sa pakikinig. Gumaan ang pakiramdam ko. Wala po yun. Nakinig lang naman po ako. Isang beses, isang binatang lalaki ang sumakay. Halata sa itsura na may mabigat na problema. Saan po tayo? Sa tulay ng San Juanico. Tiningnan ni Kuya Manny ang binata sa rearview mirror. At mahinahon siyang naksabi, maganda po ang tanawin sa tulay no? Pero sa ganitong malamig na gabi, mas maganda sigurong pakmasdan mula sa loop. Hindi umimik ang binata. May alam po akong lugar. Pwedeng uminom ng mainit na kape habang tinitingnan ang mailaw. Gusto niyo pa, doon ko kayo dalhin. Sa huli, binago ang binata ang kanyang destinasyon. Pagbaba niya, sinabi niya, Kuya, salamat po. Vala yun, sakay po kayo ulit. Kinalaunan, sinabi sa akin ni Kuya Manny, minsan, may mga ganyang pasahero, kahit hindi nila sabihin, ramdam mo. Sam gaganong pagkakataon. Gusto ko lang gipaalam sa kanila na may tao dito para sa iyo. Ang pangapat na bida ay isang lola sa isang basketball court sa barangay. Walang nakakaalam ng pangalan niya. Pero araw-araw, sa parehong oras, dumarating siya.
Para hindi masaktan ang mga bata, yan lang ang dahilan niya. Kapag may batang nadapa, itatayo niya. Kapag may nakaway, awatin niya. Kapag may nakihintay sa nanay, sasamahan niya. Maaapon niyo po ba sila? Hindi. Nga bata lang dito sa amin. Bakit po kayo nandito araw-araw? Wala naman akong ginagawa. At masaya akong panurin silang maglaro. Ngunit alam ng mga bata at ng kanilang nga magulang kung gaano kahalaga ang lola. Ang tawag ng anak ko sa kanya ay Lolang Court. Sabi ngang isang nanay. Kapag wala si lola, ayaw niyang pumunta sa court. Pareho kaming natatrabaho asawa ko. Kaya madalas mag-isang naglalaro ang anak namin. Dahil kay lola, panatak ang loop namin. Habang kinukunan ang lahat ng kwentong ito, napaktanto ko. Ang kapwa ay hindi isang malaking bagay. Ito ay ang maliliit na pagmamalasakit at atensyon sa pang-araw-araw na buhay at ang kamalayan na tayo ay tayo. 2 buwan mula nang simulan ko ang proyekto, ang maikling video na ginawa ko ay nagsimulang mapansin. Sa titulong isang Amerikanong hinahanap ang kapwa sa Pilipinas, naging viral ito sa social media at ilang news outlets ang humiling ng panayam. Isang araw, isang hindi inaasahang tawa ang natanggap ko. Mula ito sa isang producer ng isang malaking TV network. Alex, pulbe tayong may usap. May maganda akong alok sa iyo. Sa isang makintap na gusali ng TV station sa Quezon City, ang producer na nakausap ko ay puno ng kumpiyansa. Alex, napanood ko ang content mo. Very interesting. Bagay na bagay sa pinaplano naming documentary series na Wow Philippines. Wow Philippines? Oh, isang programa para hanapin ang puwersa sa likod ng kultura ng Pilipinas. At isa na doon ang kapwa. Kung ikaw ang magiging host, perpekto. Tiningnan ko ang proposal na inabot niya at naguluhan ako. Ang maksalitang tulad ng ang sikreto ng kapwa. Ang dugong maharlika ng mga Pilipino. At mga espesyal na damdamin na sa Pilipino lang matatakpuan ay nakasulat. Medyo iba po ito sa ginagawa ko. Anong pinakaiba? Pareho namang tungkol sa kapwa. Gagawin lang nating mas masaya at mas madaling panuring ng marami? Inabot niya ang isang kontrata? Halos mapatigil ang hininga ko sa halagang nakasulat. 10 beses itong parang dinala ko sa Pilipinas. Gawin nating serye. Isang travelogue kung saan mararanasan mo ang kapwa. Sasali sa mga pista. Bibisita sa mga probinsya. Iyon po ba ang tunay na kapwa? Walang tunay o pake. Kung masaya ang manonood, sapat na yun. Paglabas sa conference room at pabalik sa Quiapo, gulong-gulo ang isip ko. Kung sasabihin kong hindi ako natukso, magsisinungaling ako. Kung may ganoong pera, makakabili ako ng mas magandang gamit at mas matagal na mananatili sa Pilipinas. Habang naglalakad at nag-isip, dumaan ako sa karinderya ni Aling Nena. Gaya ng dati, masaya niya akong sinalubong. Oh, andito na pala si Alex. Anong kakainin mo ngayon? Aling Nena, may problema po ako. Sa barok na Tagalog, ikinuwento ko ang lahat. Tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay nagsalita. Kung kailangan mo ang pera, natural lang natanggapin mo yan. Pero ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko pong ipakita ang tunay na kapwa. Hindi yung pinaganda. Di malinaw na ang sagot. Ano pang pinoproblema mo? Pero po, yung pera. Ngumiti si Aling Nena. Ang pera, kikitain ulit yan. Pero pag binenta mo na ang puso mo, hindi mo na yan mabibili pa. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang producer. Paumanhin po, pero hindi ko po tatanggapin. Bakit? Kung hindi ka kontento sa presyo, pwede nating pag-usapan? Hindi po. Ang kapwa ay hindi isang produkto. Hindi ito isang bagay na ipapalabas at ibebenta. Pakababa nga telepono, gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit kasabay nito, parang nagdilim ang aking hinaharap. Kinabukasan, pagpunta ko sa palengke ng Quiapo, nabubulungan ang mga tita. Alex, lalabas ka raw sa TV. Hindi pa tuloy. Bakit? Magandang pagkakataon yun. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, tumango sila. Tama ang ginawa mo. Kung nabibili ng pera ang kapwa, hindi na yun kapwa. Pero ano nang gagawin mo ngayon? Ipagpapatuloy ko lang po ang pagkuha ng maliliit na kwento. Noon, sinabi ng isang tita, kung ganun, kunan mo rin ang kwento namin. Ang kwento niyo po? Oh, tuwing huwabas, nadadala kami ngang pagkain sa isang bahay ampunan para sa mga batang walang pamilya. At dun nagsimula ang isang bagong kwento. Hindi man magarbo,
Ngunit Toto, malapit na ang Pasko. Narinig ko na ito ang pinakamalaking selebrasyon sa Pilipinas, ngunit para sa akin, akala ko'y isa lang itong malungkot na holiday. Sa panahong lahat ay umuwi sa kani-kanilang pamilya, maiwan akong mag-isa sa tahimik na Maynila. Isang araw bago ang holiday break, tumawag si Mang Berto. Alex, anong gagawin mo sa Pasko? Wala po. Wala naman po akong pamilya dito. Naku, ang lungkot naman niyan. Sa amin ka magpasko. Naku, wek na po. Pamilya niyo po ang magsasama-sama. Ano ka ba? Para ka na ring pamilya namin. Isasend ko ang address. Pumunta ka bukas ha? Kinabukasan, kinakabahan akong pumunta sa bahay ni Mang Berto. Ang nagbukas ng pinto ng apartment ay ang nanay niya. Ay, ikaw pala yung si Alex na galing sa Amerika. Halika, pasok ka. Ang loop ng bahay ay puno ng amoy ng handa para sa Noche Buena. Sa sala, nagtipon ang pamilya at nagtatakbuhan ang nga bata. Si Tito Alex, tumakbo ang anak ni Mang Berto at hinawakan ang aking kamay. Isang beses pa lang kaming nakita. Pero malapit na agad ang turing niya sa akin. Halika, upo ka. Nagalmusal ka na ba? Hindi pa po. Naku, gutom ka na pala. Tay, ihanda mo na ang pagkain ni Alex. Sa isang iglap, puno na ang mesa sa harap ko. Lechon, spaghetti, hamon, at kung ano-ano pang handa. Ang dami po nito. Sige na, kumain ka na. Habang kumakain, walang tigil ang pamilya sa pakikipag-usap sa akin. Kamusta ang buhay sa Pilipinas? Mahilig ka na ba sa pagkain namin? Ang galing ng Tagalog mo ha? Para akong isang kamag-anak na matagal nang hindi nakikita. Agad nawala ang aking pagkailang. Tanghali, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Sunod-sunod ang pagdating ng bisita, ngunit hindi sila lahat pamilya. Boss Berto, naisip ko po baka mag-isa kayo kaya dumaan ako. Isang batang empleyado mula sa talyer. Ang mamagulang niya ay nasa probinsya, kaya mag-isa siyang naiwan sa Maynila. Mabuti dumating ka. Nandito rin si Alex. Uy, Kuya Alex. Sunod, may dumating na namang iba. Isang matandang lalaki na nakatira sa katabing unit. Pasko naman, kaya naisip kong dalhan kayo ng biko para sabay-sabay tayong kumain. Naku, salamat po. Hali kayo. Tuloy po kayo. Sabay na tayong kumain. Hindi nagtagal, napuno ang gasalang magatao. Mga taong hindi pamilya, hindi ka mag-anak, ngunit nagsama-sama sa isang lugar at nagbahagi ng pagkain. Sinabi nga nanay ni Mang Berto ang Pasko, hindi naman yan espesyal na bagay. Naktitipon lang tayo, kumakain, umiinom, at napapalitan ng kwento. Yun lang yun. Hindi ko magawang ilabas ang aking kamera. Hindi, ayaw kong ilabas. Ang sandaling ito ay hindi dapat ay record, kundi dapat maranasan. Sa hapon, naglaro kami ng tongits. Hindi ko alam ang nga patakaran, pero isa-isa nila akong tinuruan. Alex, pag may tatlo kang makakapareho, ay talo ka na, sunok. Kahit matalo ako, tinatawanan lang nila. Okay lang yan, unang beses mo pa lang eh. Mas masaya nga yan, dapit hapon. Lumapit sa akin si Mang Berto at mahinang nagsabi, Alex, kamusta ang Pasko ng Pinoy? Napakasaya po, parang pamilya. Hindi parang pamilya, pamilya talaga tayo. Hindi lang dugo ang nauunay, ang pusong nauunay, pamilya rin yun. Noon, may ibinigay sa akin ang nanay ni Mang Berto. Isang maliit na pulang sobra. Ano po ito? Aginaldo mo, pero pamatanda na ako. Pagdating mo sa bahay na to, anak na kita. Tanggapin mo na. Binuksan ko ang sobre at may ilang bagong prang papel sa loob. Hindi mahalaga ang halaga. Ang pusong, tumanggap sa akin, bilang tunay na pamilya ang nagpaantik sa akin. You are not alone. Biglang sabi ng matanda sa Ingles. Lola, marunong pa kayo mag-Ingles? Iyan lang ang minemorya ko, para hindi ka malungkot. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang aking ngaluha. Sa isang banyagang lupain, sa panahon ng Pasko na wala akong pamilya, isang lola ang nag-aral ng isang pangungusap sa Ingles para sa akin. Iyon ang kapwa. Gabi na nang umuwi ako, isang maliwanag na buwan ang nagniningning. Parehong buwan na nakikita ko sa New York. Ngunit ngayon, kakaiba ang init na dala nito. Pagdating sa tinutuluyan ko, nasulat ako sa aking diary. Ngayon, naranasan ko ang isang himala. Tinanggap ako ng mataong walang bahid ng dugong kaunayan sa akin bilang pamilya. Ako, na iba ang wika, kultura, at kulay ng balat, ay inanyayahan sa kanilang hapagkainan sa Pasko.
Ganito pala ang kapwa. Ang paglampas sa mga hangganan at pagtanggap sa isang tao. Ang pagbubukas ng puso ng walang kondisyon. Interesante, ikinuwento rin ng nanay ni Mang Berto, ang kultura nating ito, galing pa sa mahabang kasaysayan, maraming hirap na pinagdaanan ang maninuno natin. May giyera, may kahirapan. Ang dahilan kung bakit sila nakalitas ay dahil natulungan sila at umasa sa isa-isa. Hindi ka mabubuhay ng maisa. Makasama, kaya nating mabuhay. Nakatatak na yan sa ating DNA. Mula araw na iyon, nakumbinsi ako. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Pilipinas. At ang dahilan kung bakit dapat akong manatili dito. Ang karanasan ko sa Pasko ay nag-iwan ng malalim na epekto sa akin. Nais kong maging isang taong hindi lang tumatanggap kundi nagbabahagi rin. Nung panahong iyon, isang tita mula sa palengking ang Quiapo ang nagbigay ng mungkahi. Alex, pwede mo ba kaming turuan ng counting English? Angle po? Oh, marami na kasing turistang dayuhan ang dumarating sa palengke. Pero hirap kami nga tindera na makipag-usap. At doon nagsimula ang Quiapo English class. Tuwing Martes ng gabi, pagkatapos magsara ang palengke, nagtitipon ang matindera. Nung una i-awkward. Wala akong karanasan sa pagtuturo at sila naman ay takot na sa salitang English. Matatanda na kami para diyan. Kahit basic greetings lang po, malaking tulong na. Tulad ng hello, thank you. Malit lang ang simula. 5 tao ang dumalo. Ngunit sinikap kong gawing masaya. Barbecue po. Barbecue pa rin sa English. Ganun lang? Talaga? Opo. Ang adobo? Adobo pa rin. Iyan ang ganda ng pagkaing Pilipino. Nagtawanan sila. At nang mawala ang kaba, gumaan ang kapaligiran. Paano sabihin ng gusto kong gisaw sa English? I like isaw. Perfect. Pakalipas ngang ilang linggo, kumalat ang balita. Dumami ang nasumali at ngayon, mahigit 20 na sila. At ang mas nakagugulat ay ang pagbabago sa kanila. Kapag may dayuhang customer, hindi na sila natatakot at nakikipag-usap na sila gamit ang simpleng English. Welcome, try this. How much? 100 pesos? Kahit barok, puno ito ngang puso. At ang pusong iyon ay nararamdaman. Natuwa ang nga turista at lalong sumigla ang palengke. Isang araw, pagkatapos ng klase, sinabi ng tinderang barbecue, Alex, dahil sa iyo, lumakas ang benta namin, maraming dayuhan ang bumibili. Wala po akong ginawa. Kayo po ang nagsikap. Hindi. Ikaw ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Noon ko napagtanto, hindi English ang itinuro ko, kundi tapang. Dahil sa tagumpay ng English class, sinimulan ko ang isang mas malaking proyekto, isang Tagalog class para sa mga dayuhan. Maraming dayuhang manggagawa sa Quiapo, mga taga-Vietnam, Bangladesh at iba pa. Tulad ko, nahihirapan din sila sa wika. Hindi pa po ako magaling mag-Tagalog, pero sabay-sabay tayong matuto. Sa unang klase, 15 ang dumating. May mas magaling pa sa akin mag-Tagalog, mayroon ding talagang walang alam, naisip ko ang isang masayang paraan. Inanyayahan ko ang matindera sa palengke para magturo ng praktikal na Tagalog. Sige, matuto tayo ng totoong Tagalog sa palengke. Magkano po ito? Magkano po ito? Magaling! Ngayon naman, tawad bo. Natawanan ang lahat. Hindi ito isang formal na klase, kundi isang espasyo kung saan sabay-sabay kaming tumatawa at natututo. Ang pinaka hindi ko malilimutang estudyante ay si Ling mula sa Vietnam. Isang 22 anyos na binata na nagtatrabaho sa isang pabrika para magpadala ng pera sa kanyang pamilya. Ako, malungkot sa Pilipinas, sabi niya sa barok na Tagalog. Tumagos ito sa puso ko. Nakita ko ang sarili ko isang taon na ang nakalipas. Ling, hindi ka na nag-iisa. Nandito kami. Pagkatapos ng klase, pumunta kami sa karinderya ni Aling Nena para kumain. Lagi kaming malugot na tinatanggap. Uy, dumating ang makaibigan kong dayuhan. Kain kayo ng marami. Kahit makakaiba ang wika, nakakaindinihan ang puso. Habang kumakain, nagkwentuhan kami tungkol sa aming nga bayan, nagbahagi nga problema at ng malilit na saya. Isang araw, binigyan ako ni Ling ng isang sulat. Nakasulat sa barok na Tagalog, Teacher Alex, salamat po, natuto po ako ng Tagalog, pero may mas mahalaga po ako natutunan, ang hindi maisa. May pamilya na po ako sa Pilipinas. Habang binabasa ang sulat na iyon, naisip ko, ang kapwa ay hindi tinatanggap o ibinibigay, kundi sabay na binubuo. 6 na buwan ang lumipas. Daan-daang oras ng footage, 12 ng mga kwento, at ang aking sariling pagbabago.
Oras na para pagsamasamahin ang lahat ng ito. Ang editing room ko ay ang aking maliit na apartment. Sa harap ng laptop, nakpuyat ako sa pag-isip. Paano ko may lalagay ang esensya ng kapwa sa loob ng 3 minuto? Noong una, inayos ko ito ayon sa panahon. Mula sa arang pagdating ko sa Pilipinas, sunod-sunod. Ngunit naging patak ito. Sunod, inayos ko ito ayon sa tao. Si Mang Berto, si Aling Emmy, si Kuya Manny, ngunit iba pa rin. Kahit na nakakaantik ang bawat kwento, walang mensaheng naunay sa lahat. Matapos ang matinding pag-isip, sinubukan ko ang isang ganap na naibang diskarta. Magsimula sa isang tanong. Ano ang pakikipagkapwa-tao? Nagsimula ang video sa tanong na ito. Ang tanong na ibinato ko sa mga tao noong una akong dumating. Sumunod ang iba-ibang sagot. Pakikisama lang iho. Kusang lumalabas yan, pamamalasakit. Ang pagsasama-sama. At nagbago ang screen. Ang eksena kung saan binibigyan ako ni Aling Nena ng dada na pagkain. Ang nga empleyado sa talye na nakbabahagi ng kanilang baon. Ang nga tita sa palengke na tumatawa habang nakbabahagi ng merienda. Ang narration ay boses ko. Hindi perpekto ang aking Tagalog, ngunit naisip kong mas magiging totoo ito. Pumunta ako sa Pilipinas para hanapin ang kapwa. Ngunit ang kapwa ay hindi hinahanap. Naririto na ito. Dumadaloy sa pagitan ng mga tao. Ang gitnang bahagi ay punonggang pinakamatitinding sandali. Ang eksena sa Pasko kung saan sinabi ngang lola, "You are not alone." Ang eksena kung saan tumatawa kami kasama ang dayuhang manggagawa habang kumakain. Ang eksena kung saan masayang nakikipag-usap ang matindera sa mga dayuhang customer gamit ang natutunan nilang Ingles. At ang huli, isang hindi inaasahang eksena. Ang kwento noong araw na tinulungan ko ang mata ng bumaksak sa subway sa New York. Pagkatapos na 6 na buwan sa Pilipinas, pansamantala akong bumalik sa New York at muli akong sumakay sa subway na iyon. Sa araw na iyon, may bumagsak na naman, ngunit ngayon, iba na. Hindi lang ako ang lumapit. 2, 3 tao ang tumulong. Ang kapwa ay nakahahawa. Kapag sinimulan ng isa, naipapasa ito sa katabi at lumalampas ito sa mga hangganan, wika at kultura. Ang pakikipagkapwa-tao ay isang salitang Filipino. Ngunit ang diwa nito ay nasa loob ng bawat tao, nakalimutan lang natin. Ang huling eksena ay ang tanawin ngang paglubog ngang araw sa isang eskinita sa Quiapo. Mga taong pawi galing sa trabaho, mga tindahang nagsasara, at mga kapitbahay na nagpapaalam sa isa't isa. Ngayon, naiintindihan ko na kung ano ito. Ito ang puwersang nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. 3 minuto at 17 segundo. Medyo mahaba, ngunit hindi ko na kayang bawasan pa. Ang pamagat ng video ay ang hindi nakikitang sinulit. Ang subtitle ay, "Ang Kapwa ang Pilipinas na natuklasan ang isang Amerikanong kabataan." Bago ko ay click ang upload button, nag-alinlangan ako sandali. May paparating kaya ng video na ito ang lalim ng kapwa na naranasan ko? Ngunit agad akong nakpasya. Hindi kailangang perpekto. Tulad ng kapwa, kung galing sa puso, mararamdaman ito. 3:00 ang madaling araw, in-upload ko ang video at natulog ako. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng notification sa aking telepono. Isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. 1 milyong views, 5,000 komento, 100,000 shares. Sa isang gabi, sumabog ang video. Sinimulan kong basahin ang komento. Pilipino ako pero hindi ko alam kung ano ang kapwa. Naintindihan ko dahil sa video na ito. Mas alam pa yata ngang dayuhan ang Pilipinas kaysa sa atin. Nayak ako. Ito yung nawawala na sa atin. Nanut mula sa Brazil. Napaya ako. Kailangan namin ganito sa aming bansa. Mula sa France, napakaganda. Ito ang tunay na pagmamahal para sa sangkatauhan. Mula sa buong mundo, dumating ang komento at nagsimulang mangyari ang kamanghamanghang bagay. Sa isang bayan sa Uka, nagsimula raw ang isang kapwa project. Isang grupo kung saan nagbabahagi ang pagkain ang magkakapit-bahay at nagmamalasakitan sa isa't isa. Sa isang kumpanya sa Japan, ipinakilala raw nila ang kulturang Pinoy na salo-salo para palakasin ang ugnayan ng mga empleyado. Sa isang universidad sa Amerika, gumawa raw sila ang Kapwa Buddy program para sa mga international students. Hindi ko pinangarap na ang isang video ay makakaliha ang ganitong pakbabago. Pakalipas ng 1 linggo, umabot sa 50 milyong views. Ang maliit kong video ay nagtanim ng butong kapwa sa buong mundo.
Ilang buwan na ang lumipas mula nang ipost ko ang video na iyon. Nakatira pa rin ako sa Quiapo. Ang maliit kong apartment ay lumipat na sa medyo maluwag, ngunit ang lugar ay ganun pa rin. Tuwing umaga, kumakain ako sa karinderya ni Aling Nina, namimili sa palengke, at bumabati ka pa dumadaan sa harap ngang talir ni Mang Berto. Teacher Alex. Iyan ang tawa. Sa akin ngang mataong nakakasalubong ko, hindi na ako isang dayuhang dumadaan lang, isa na akong miyembro ng komunidad na ito. Tuloy pa rin ang English class. Ngayon, hindi lang matindera ang sumasali, kundi pati na rin ang maresidente sa paligid. Ganon din ang Tagalog class. Nahati na ito sa beginner at intermediate, at ngayon, siling na ang nagtuturo sa beginner class. Kamakailan, nagpakita na rin ng interest ang City Hall. May panukala silang gumawa ng isang programa para palakasin ang ugnayan ng residente na tatawaging Quiapo Kapwa Project. Hindi namin akalain na ang sinimulan mo, Alex, ay lalaki ng ganito. Sabi ngang isang opisyal, nagtapon lang po akong maliit na buto. Ang nga tao dito ang nakpalaki nito. Ilang araw na ang nakalipas, tumawa ang BBC. Gusto nilang gawing dokumentaryo ang aking kwento. May kakaibang pakiramdam na makatanggap ng tawa mula sa dati kong pinagtrabahuhan. May isang kondisyon po ako. Ipakita ninyo ang totoong buhay ng mga tao dito. Walang script, walang arte. Pumayak sila. At malapit nang dumating ang kanilang team. Kahapon, may espesyal na alok sa akin si Aling Nina. Alex, gusto mo bang magitrabaho dito sa karinderya ko? Po? Matanda na ako. Hirap na akong maisa. Malaking tulong kung tutulungan mo ako. Sa isang iglap, uminit ang dibdib ko. Para kay Aling Nina, ako ay isang taong pwede nang magbigay at tumanggap ng tulong. Isa na akong kasama? Opo, Aling Nina. Tutulungan ko po kayo. Ngayon, lalabas na naman ako dala ang aking kamera. Hindi na para hanapin ang kapwa, kundi para i-record ang aming buhay sa loob ng kapwa. Minsan, tinatanong ako ni Mang Berto, Alex, hindi ka na babalik sa New York? Ngumingiti ako at sumasagot, bakit pa po ako babalik? Nandito na ang bahay ko. Ang pakikipagkapwa-tao ay isang salitang mahirap pa ring isalin. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na may mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag sa salita. Kailangan lang itong maranasan habang nabubuhay ng makakasama. Sa labas ng bintana, dumidilim na. Malapit na ang oras ng hapunan. Ngayon, may usapan kaming mainuman kasama ang maempleyado ang talyer. Bukas, tutulong ako sa matita sa palengke na gumawa ang atsara. Sa susunod na araw, may Tagalog class ako. Isang ordinaryong buhay. Ngunit sa loob ng pagiging ordinaryo, mayroong isang bagay na espesyal. Ang pagiging espesyal lang hindi pagiging mag-isa. Ano ang pakikipagkapwa-tao? Ngayon alam ko na. Ito ay ang pagiging naririto sa sandaling ito. Ang pag-alam na ikaw at ako ay makaunay. At ang pamumuhay habang pinapahalagahan ang ugnayang iyon. Iyan ang pakikipagkapwa-tao. At hindi lang ito para sa mga Pilipino. Ito ay nasa loob nating lahat. Nakalimutan lang natin. Kung ang maliit kong video ay nagsilbing paalala, sapat na iyon. Ang kwento ay nagpapatuloy. Dito sa Quiapo, sa New York, at sa lugar kung nasaan ka man ngayon. Hanggang dito ang kwento ni Alex, isang binatang Amerikano na natuklasan, naranasan, at ibinahagi ang kapwang Pilipinas. Kumusta? Hindi ba napaisip tayo kung gaano ka-espesyal at kahalaga ang kulturang ito na para sa atin ay pangkaraniwan na lang? Ang video ni Alex ay patuloy pa ring pinapanood sa buong mundo. Dahil dito, patuloy na sumisikat ang dokumentaryo tungkol sa Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe. At higit sa lahat, paki-share ang video na ito. Ipaalam natin sa buong mundo ang ating mahalagang kultura ng pakikipagkapwa-tao upang mas marami pang tao ang makaranas nito.